Magandang gabi, mga ka-amazing! Bago natin ipagpatuloy ang ikatlong bahagi ng ating kwento, nais ko munang magpasalamat sa walang sawang suporta ninyo sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Dahil sa inyo patuloy tayong makakapaghatid ng mga kapanapanabik na kwento ng misteryo, kababalaghan at pakikipagsapalaran. Inaanyayahan ko rin kayong i-follow ang aking TikTok account, Amazing AI TV Fusion, para sa iba pang exciting na content. Huwag ding kalimutang i-click ang showcase. Baka may makita kayong gusto ninyong bilhin. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang mas lalo pa nating mapaganda at mapalawak ang ating kwento. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Oras na upang ipagpatuloy ang ikatlong bahagi ng ang mga tagapamagitan ng mga kaluluwa. Nakahandusay si Miguel sa malamig na lupa, walang malay. Sa paligid niya, puro abo at sirasirang gusali ang matatanaw. Wala siyang marinig kahit isang tunog. Sa kanyang harapan, unti-unting bumukas ang isang lumang pintuan. Lumabas mula rito ang isang batang babaeng walang mukha. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang sirang orasan na patuloy sa pagtiktik kahit basag na ang mukha nito. Tapos na ang lahat, mahina niyang bulong. Sa isang iglap, biglang lumitaw si Trisha sa likuran ni Miguel. Nakasapo siya sa kanyang ulo, halatang nahihilo. Napatingin siya sa batang babae at agad siyang napaatras. Miguel, gising! Tinapik niya ito sa balikat. Pero hindi ito gumalaw. Sa di kalayuan, lumitaw ang lalaking may hawak na kampana. Nakangiti ito habang pinagmamasdan sila. Sa bawat yapak niya sa abo, pumubuo ng anino ang lupa. Hindi kayo makakaalis dito, bulong nito. Napaigtad si Trisha nang biglang dumilim ang langit. Isang nakakabinging tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Sa ilalim ng simbahan, muling bumagsak si Jigs sa sahig. Nangingisay ang kanyang katawan habang nakatayo naman si Lara sa kanyang tabi. Hindi alam kung ano ang gagawin. Buksan mo ang libro, sigaw ni Jigs. Nagmamadaling binuksan ni Lara ang librong hawak niya. Pagkabukas nito, biglang lumabas ang napakaraming itim na uod na agad gumapang sa kanyang balat. Napahiyaw siya, pero hindi niya mabitawan ang libro. Sa harapan nila, unti-unting bumukas ang pinto ng lumang altar. Mula rito, lumabas ang isang babaeng duguan ng damit. Hawak ang isang piraso ng lumang relo. Hindi pa tapos ang sumpa. Nagsimulang manginig ang buong simbahan. Isa-isang bumagsak ang mga lumang rebulto habang unti-unting lumulubog sa lupa ang katawan ni Jigs. Napasigaw si Lara. Sa loob ng mundo ng abo, biglang napadilat si Miguel. Sa harapan niya, nakita niya ang batang babaeng may hawak na sirang orasan. Huwag mong hayaang bumalik ang oras. Biglang humawak ang bata sa kanyang kamay. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. At bumalik silang lahat sa umpisa. Muling, bumagsak si Miguel sa lupa. Ramdam niya ang malamig at magaspang na pakiramdam ng abo sa kanyang balat. Napatingin siya sa paligid. Nasa parehong lugar pa rin siya. Isang mundong kulay abo, wasak ang mga gusali at walang tunog kahit saan. Sa di kalayuan, nakita niya si Trisha, nakatayo sa harap ng batang babaeng walang mukha. Nanginginig ang mga kamay nito habang mahigpit na hawak ang sirang orasan. Bakit mo kami dinala rito? Tanong ni Trisha. Hindi maikubli ang takot sa kanyang tinig. Walang sagot ang bata. Dahan-dahan nitong tinaas ang kamay at sa isang iglap,
lumitaw ang isang napakalaking anino sa kanilang likuran. Biglang bumuka ang lupa. Hinawakan ni Miguel si Tricia at mabilis silang umatras. Mula sa bitak ng lupa, lumabas ang napakaraming kamay. Itim, mahaba ang kuko at pilit silang inaabot. "Tumakbo tayo!" sigaw ni Tricia. Mabilis silang tumakbo palayo, pero sa bawat hakbang nila, parang hindi sila umaalis sa kanilang kinalalagyan. Ang paligid ay tila gumagalaw kasabay nila. Sa ilalim ng simbahan, patuloy ang pagsigaw ni Lara habang unti-unting lumulubog sa sahig si Jigs. Pilit niyang hinatak ang kamay nito, pero parang may humihigop sa kanya pababa. "Wala na tayong oras!" sigaw ni Jigs habang nakikita niyang dumarami ang aninong bumabalot sa simbahan. Sa harapan nila, lumitaw muli ang babaeng duguan, ang damit. Nakatitig ito kay Lara at sa isang iglap, iniabot nito ang lumang relo. "Buksan mo ito." Takot man, agad na kinuha ni Lara ang relo. Nang sandaling bumukas ang takip nito, isang matinding puwersa ang lumabas mula rito. Nayanig ang buong simbahan. Sa loob ng mundo ng abo, biglang huminto sa pagtakbo sina Miguel at Tricia. Sa kanilang harapan, lumitaw ang lalaking may hawak na kampana. Ngumiti ito sa kanila bago muling pinatunog ang kanyang hawak. Sa isang iglap, nawala ang buong paligid. Nagising sina Miguel at Tricia sa isang lumang bahay. Wala na ang mundo ng abo. Pero sa loob ng bahay na iyon, may narinig silang isang pamilyar na tunog. Tik-tik, tik-tik. Muli nilang narinig ang tunog ng sirang orasan. Tik-tik, tik-tik. Dahan-dahang iminulat ni Miguel ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang lumang kisame ng isang bahay, sira-sira, may mga lumot at bitak, at nakasabit ang isang sirang ilaw na bahagyang kumikislap. Sa tabi niya, unti-unting nagising si Tricia. Napabalikwas ito ng bangon at agad na lumingon sa paligid. "Nasaan tayo?" tanong ni Tricia. Halatang naguguluhan. Tumayo si Miguel at tinulungan si Tricia. Ang paligid nila ay isang lumang bahay na mistulang iniwan na ng napakatagal na panahon. Ang sahig ay marupok, may mga bakas ng paa sa alikabok, at ang hangin ay mabigat at amoy lumang kahoy. Sa isang sulok ng kwarto, may isang luma at sirang aparador. Sa ibabaw nito, naroon ang isang lumang orasan. Tik-tik, tik-tik. Lumapit si Miguel sa orasan at dahan-dahang iniabot ang kamay niya para hawakan ito. Biglang bumukas ang aparador. Isang bangkay ang bumagsak mula rito. Bulok ang balat, butas ang mga mata, at may mga lumot na nakadikit sa bibig nito. Napaatras si Tricia at napasigaw. Si Miguel naman ay mabilis na umatras, pero bago pa siya makatakbo palayo, may naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa likod niya, isang babae ang nakatayo. Nakasuot ng lumang barot saya. Duguan ang kanyang damit at ang kanyang mukha ay wala ng balat. Puro bungo na lamang ang natira. Dahan-dahang bumuka ang bibig nito. "Hindi kayo dapat nandito." Sa isang iglap, bumukas ang sahig sa ilalim nila. Bumagsak sila sa isang madilim na lagusan. Samantala, sa ilalim ng lumang simbahan, pilit na pinipigilan ni Lara ang paggalaw ng kanyang kamay. Hawak niya ang lumang relo na ibinigay ng babaeng duguan ang damit. Pero unti-unti itong nagbabago, nagiging itim, nagkakaroon ng mga basag na guhit, at tila lumalalim
ang pagkakaukit ng oras sa loob nito. Si Jigs naman ay nakaluhod sa lupa, hinihingal at nanginginig. Sa paligid nila, lumitaw ang napakaraming anino. Lahat ay may hugis ng mga taong walang mukha at lahat ay nakatingin sa kanila. Tumakbo tayo, bulong ni Jigs. Pero bago pa sila makagalaw, biglang may lumitaw na isang mataas na figura sa harapan nila. Isang lalaking may itim na belo ang nakatayo roon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang sirang kampana. Huli na kayo! Pinatunog niya ito at sa isang iglap, bumukas ang mga pader ng simbahan. Bumalot ang itim na usok at nawala sina Jigs at Lara. Sa kabilang dako, muling nagmulat ng mata si Miguel. Nasa isang bagong mundo na naman sila. Isang bayan na puno ng abo at anino. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang lumang karatula. Maligayang pagdating sa bayan ng San Isidro, 1945. Nagkatinginan sina Miguel at Tricia habang nakatitig sa lumang karatulang nakasulat. Maligayang pagdating sa bayan ng San Isidro, 1945. Napalunok si Miguel. Alam niyang may kakaiba sa lugar na ito. Ang paligid ay punong-puno ng abo. Parang may matinding sunog na naganap at ang hangin ay mabigat sa dibdib. Biglang may narinig silang pag-iyak ng bata. Mabilis nilang sinundan ang tunog at natagpuan nila ang isang batang lalaki na nakaupo sa tabi ng isang nasusunog na bahay. Marumi ang kanyang damit, puno ng sugat ang kanyang katawan at nanginginig ito sa takot. "Anong pangalan mo?" tanong ni Tricia habang dahan-dahang lumalapit. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, itinuro nito ang bahay sa kanyang harapan. Ang loob nito ay puno ng anino ng mga taong tila nagsisigawan. Biglang lumitaw ang isang matandang babae mula sa dilim ng bahay. Nakasuot ito ng itim na belo at ang kanyang mga mata ay puti na parang wala ng buhay. Kayo ang mga taga-hinaharap. Mahina ngunit malamig ang kanyang tinig. Naglakad ito papalapit sa kanila. Dala ang isang lumang kampana na may basag na bahagi. Kailangan ninyong umalis. Ngunit bago pa sila makatakbo, biglang may malakas na pagsabog mula sa langit. Nagsimula ng lumindol ang paligid. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, nagising sina Jigs at Lara sa loob ng isang lumang kumbento. Nasa loob sila ng isang madilim na silid at sa kanilang harapan ay isang altar na may nakatayong estatwa ng isang babaeng nakatakip ang mukha ng itim na belo. "Nasaan tayo?" tanong ni Lara habang pilit na kumakawala sa mga gapos ng lumang lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Si Jigs naman ay pilit na umuusad papalapit sa isang luma at sirang bintana. Nang masilip niya ang labas, halos mapaatras siya sa kanyang nakita. Isang hukbo ng mga taong walang mukha ang nakatayo sa labas ng kumbento. Tahimik na nakatingala sa langit. At sa itaas, lumulutang ang isang itim na kampana na mistulang hinahawakan ng mga hindi nakikitang kamay. Biglang bumukas ang mga pinto ng silid. Isang batang babae ang pumasok. Walang mukha, nakaputing bestida at may hawak na lumang relo. Itinuro nito ang relo kay Jigs. "Tapos na ang oras ninyo." Nagsimula ng gumalaw ang hukbo ng mga walang mukhang tao sa labas. Naglakad sila papasok sa kumbento. Habang papalapit sila kina Jigs at Lara, isa-isang bumagsak ang mga kandila sa altar. Nagsimula ng dumilim ang buong silid.
habang isa-isang bumagsak ang mga kandila sa altar. Sa labas, ang hukbo ng mga walang mukhang tao ay papalapit na kina Jigs at Lara. Naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang bulong ng mga kaluluwang nagmumulto. Napahigpit ang hawak ni Jigs sa lumang relo na iniabot sa kanya ng batang babae. Tapos na ang oras ninyo, muli nitong sinabi. Biglang lumakas ang tunog ng kampanang lumulutang sa itaas ng kumbento. Gong! Sa isang iglap, bumuka ang sahig sa ilalim ni na Jigs at Lara at mabilis silang hinigop pababa sa isang madilim na lagusan. Samantala, sina Miguel at Trisha ay patuloy pa ring nakaharap sa matandang babaeng may dalang basag na kampana. Kayo ang mga taga-hinaharap. Muli nitong bulong habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang kamay kay Trisha. Napasigaw si Trisha nang maramdaman ang malamig na ugnay ng babae sa kanyang noo. Sa isang iglap, biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang serye ng mga nakakakilabot na pangyayari, isang pamilya na sinunog ng buhay, isang sundalong may dalang itim na kampana, at isang batang umiiyak sa gitna ng abo. Napaatras siya at napahawak sa kanyang ulo. Ano yun? Sigaw niya. Napaatras din si Miguel. Ngunit bago pa siya makakilos, may isang matandang lalaki ang lumitaw sa likuran ng babae. May dala itong lumang aklat na puno ng sulat kamay. Kayo ang mga pinili, members. Sabi nito habang binubuksan ang aklat, biglang lumitaw ang mga lumang larawan sa pahina ng aklat. At laking gulat ni Miguel nang makita niya ang kanilang mga mukha roon. Ano to? Hindi kayo nagpunta rito para baguhin ang nakaraan. Sagot ng matanda. Nagpunta kayo rito para tapusin ang hindi natapos. Biglang bumukas ang langit at bumagsak ang pulang liwanag sa buong bayan ng San Isidro. Nag-umpisang maglakad ang mga anino palabas ng mga nasunog na bahay. Mga kaluluwang hindi matahimik. Dala ang galit at puot mula sa nakaraan. At sa gitna ng bayan, lumitaw ang isang napakalaking estatwa ng isang lalaking may hawak na itim na kampana. Sa malayo, bumagsak sina Jigs at Lara sa isang madamong lugar, isang lumang sementeryo. Sa gitna nito, may isang lapida na may nakaukit na pangalan ni Miguel. Napapitlag si Jigs nang makita niya ang nakaukit sa lumang lapida. Miguel de Vera, ipinanganak 1927, namatay 1945. Nanlaki ang mga mata niya. Imposible to! Miguel Pato! Mabilis niyang nilapitan ang lapida, ngunit bago pa niya mahawakan, biglang gumalaw ang lupa sa ilalim nito. J.G. Jigs, aatras tayo. Bulong ni Lara, nanginginig ang boses. Unti-unting bumuka ang lupa at mula rito, lumitaw ang isang kamay na butot balat, mahaba ang mga kuko at tila may lumot na nakadikit sa laman. Napaatras si Jigs habang hinahatak ni Lara ang kanyang braso. Ngunit bago pa sila makatakbo, bumangon mula sa hukay ang isang nilalang. Isang bangkay na may sunog na mukha. Duguan ang suot nitong lumang uniforme ng sundalo. Sa dibdib nito, may isang nakabaong kampana na may ukit na lumang simbolo. Pumaling ang ulo nito sa kanila. Ibalik ninyo ang oras. Nagsimulang bumagsak ang ulan. Hindi tubig, kundi abo at dugo. Samantala, sa bayan ng San Isidro, nakaluhod si Miguel habang nanginginig si Trisha sa tabi niya. Ba't nandito ang pangalan ko sa librong yan? Tahimik na itinuro ng matandang lalaki ang estatwa ng lalaking may hawak na itim na kampana.
Ito ang huling oras mo, Miguel. Napatingin si Miguel sa estatwa. Sa mukha nito may kakaibang pagkakahawig sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa loob ng utak niya, parang may boses na bumubulong. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ikaw ang sanhi ng sumpa. Biglang nagdilim ang paligid. Nang dumilat siya, wala na ang bayan. Wala na rin si Tricia, wala ang matanda, wala ang mga nasusunog na bahay. Nasa gitna na siya ng isang malawak na gubat. At sa harapan niya, nakatayo ang sarili niyang bangkay. Sunog, sira ang mukha, at may hawak na sirang relo. Ako ang dahilan. Bulong nito. Biglang may humawak sa balikat ni Miguel mula sa likod. Paglingon niya, naroon si Tricia, duguan ng mga mata at nakangiti ng isang kakaibang ngiti. Ang oras mo na, Miguel. Naniga si Miguel nang makita ang sarili niyang bangkay na nakatayo sa harapan niya. Napaatras siya, nanginginig, habang si Tricia ay nakatayo sa likod niya. Duguan ng mga mata at may isang kakaibang ngiti. Miguel, ang oras mo na. Bulong nito sa isang malamig at nanginginig na boses. Hindi na siya nakapagsalita nang biglang bumukas ang lupa sa ilalim niya. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit biglang may mahigpit na kamay na humawak sa kanyang binti. Isang malamig, mabaho at nabubulok na kamay. Hindi mo matatakasan ang nakaraan. Pulong ng bangkay na kamukha niya. Pilit niyang hinila ang sarili palayo, ngunit mas lumakas ang hatak nito. Sa isang iglap, bumagsak siya sa malalim na hukay, palayo sa gubat, palayo sa lahat. Samantala, sina Jigs at Lara ay patuloy na tumatakbo sa sementeryo, hinahabol ng bangkay ng sundalong may kampana sa dibdib. Jigs, anong gagawin natin? Sigaw ni Lara habang pilit nilang nilalampasan ang mga lumang nicho. Hindi sumagot si Jigs. Nakita niyang kumikislap ang lumang relo na ibinigay sa kanya ng batang babae. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niyang kailangan niyang paandarin ang relo. Habang tumatakbo, agad niyang pinihit ang korona ng relo pabalik. Biglang bumaliktad ang mundo sa paligid nila. Ang sementeryo ay naging isang lumang kalsada. Ang gabi ay naging hapon at ang bangkay ng sundalo ay nawala. Nagising sila sa isang lumang bayan, ang San Isidro, noong 1945. Naglalakad ang mga tao sa paligid, abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Lahat sila ay walang mukha. Walang mata, ilong o bibig. Para silang mga estatwa na gumagalaw. Napalunok si Lara. Jigs, anong lugar to? Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto ng isang lumang bahay sa kanilang harapan. Lumabas mula rito ang isang batang lalaki na kamukha ni Miguel. Nang makita sila, pumuka ang kanyang bibig. At sa halip na magsalita, isang matinis na tunog ng kampana ang lumabas mula rito. Nagdilim ang langit at mula sa malayo, isang anino ang naglakad papalapit. Isang lalaking may hawak na itim na kampana. At sa bawat pagkalimbang nito, may isang kaluluwang pumipiglas mula sa lupa. Sa bawat pagkalimbang ng itim na kampana, lumalabas mula sa lupa ang mga nilalang na hindi na dapat lumalakad sa mundo ng buhay. Mga kaluluwang sunog ang balat, walang mata, at may nakabukas na bibig na parang sumisigaw, pero walang tunog na lumalabas. Napatras sina Jigs at Lara. Miguel?
Pulong ni Jigs habang pinagmamasdan ang batang lalaking kamukha ni Miguel na nakatayo sa tapat nila, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, itinuro nito ang lalaki sa malayo, ang lalaking may hawak na itim na kampana. Dahan-dahang naglakad ito palapit at sa bawat hakbang nito, nanginginig ang lupa. "Tumakbo tayo!" sigaw ni Lara, ngunit bago pa sila makagalaw, biglang bumukas ang lupa sa ilalim nila at bumagsak sila sa isang madilim na lagusan. Samantala, si Miguel ay nagising sa isang lumang silid. Madilim ang paligid at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang lampara. Napalunok siya. Nasaan siya? Nang mag-adjust ang kanyang paningin sa dilim, nakita niya ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Siya ang nasa larawan. Pero mas matanda siya at ang kasuotan niya ay luma, parang noong panahon ng giyera. Hindi siya makapaniwala. "Lumapit ka!" Napalingon siya. Sa sulok ng silid, may isang matandang lalaki na nakaupo sa isang silya. "Nakayuko ito, hindi kita ang mukha." "Sino ka?" tanong ni Miguel. Dahan-dahang tinaas ng matanda ang kanyang ulo at nanlaki ang mata ni Miguel. Siya ang matanda. "Ibalik mo ang oras," sabi ng matanda, "bago mahuli ang lahat." Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang anino, ang lalaking may hawak na itim na kampana. Masyado nang huli. Isang malakas na tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nagliyab ang buong silid. Napasigaw si Miguel nang sumiklab ang apoy sa paligid. Pilit siyang tumakbo palabas ng silid, pero ang pintuan ay tila naging isang solidong pader. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang anino ng lalaking may hawak na kampana. Unti-unti itong lumalapit, walang yapak na naririnig, pero damang-dama ang bigat ng presensya nito. "Sinabi ko na sa'yo," pulong ng matanda, "masyado nang huli." Biglang bumagsak ang kisame at lumamon ng apoy ang matanda. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya, pero bigla siyang sumigaw ng pangalan ni Jigs. Sa ilalim ng lupa, sina Jigs at Lara ay bumagsak sa isang madilim na kuweba. "Ano to?" sigaw ni Lara habang pilit na bumabangon mula sa putik. Nagpalingalinga si Jigs. Ang paligid ay punong-puno ng mga anino. Mga hugis tao pero wala silang pisikal na katawan. Nakapalibot ang mga ito sa kanila, parang nanonood. May mga mata silang nakatingin sa atin, pulong ni Jigs. Napatingin si Lara sa isang dingding. May mga ukit ito nakahawik ng mga pangyayari sa kanila. Nakaukit doon ng isang eksena kung saan bumabagsak sila sa kuweba. At sa tabi nito, may sunod na eksena. Isang lalaking may kampana, itinuturo sila. Hindi ito magandang senyales, bulong ni Lara. Nagising ang mga anino. Biglang lumabas mula sa mga pader ang maiitim na kamay at hinablot ang mga paa ni Jigs at Lara. Sinubukan nilang lumaban pero parang lumulusot lang ang kanilang mga braso sa madilim na hangin. "Miguel!" sigaw ni Jigs. Biglang lumiwanag ang paligid. Isang malakas na tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw at sa isang iglap naputol ang lahat ng anino. Natagpuan nila ang sarili sa harap ng isang lumang simbahan. Pero hindi ito sa kasalukuyang panahon. Nasa taon silang 1945. Nang tiningnan nila ang tore ng kampana, may isang lalaking nakatayo roon, nakatingin sa kanila. Ang lalaking may hawak na itim na kampana at sa tabi niya, si Miguel. Pero iba na siya.
Duguan ang kanyang mga mata at isang malademonyong ngiti ang nasa kanyang labi. Bumangon si Jigs at Lara mula sa dilim ng kuweba. Namumuo pa ang mga alingawngaw ng mga nagmamasid na anino. Ang kanilang mga mata ay pilit na ina-adjust sa dilim. At sa kabila ng nakakatakot na tanawin ng lugar, nakita nilang nakatayo sa harap nila ang isang imposibleng imahe. Ang matandang simbahan. Nasaan tayo? Tanong ni Jigs. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa harap ng kabang nararamdaman. Habang tinitingnan nila ang simbahan, napansin nila ang isang napakabigat na tunog ng kampana na umalingaw-ngaw mula sa tore. At sa pinakamataas na bahagi ng simbahan, nakatayo ang lalaking may hawak na itim na kampana. Ang kanyang mata ay matalim at puno ng galit. Kasama nito si Miguel, pero iba siya. Ang mga mata niya ay punit at tuguan, at ang mga labi niya ay may nakakatakot na ngiti. Ang lahat ng ito ay ang iyong ginagawa. Sigaw ng lalaking may hawak na kampana. Ang kanyang boses ay parang umaabot sa mga pader ng simbahan. Sumagot si Miguel na tila wala ng pakialam sa kanilang kaligtasan. Wala ng ibang paraan. Kailangan kong tapusin ang mga pagkakamali ko. Hindi na nakapagpigil si Jigs. Miguel, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ito ikaw. Ngunit suminghap ang hangin at ang animoy mga ulap ng dilim ay bumulusok mula sa itaas ng simbahan na parang mga itim na ulap na sumasakop sa buong paligid. Habang nakatayo si Miguel, nag-umpisa siyang maglakad patungo kay Jigs at Lara. Ang bawat hakbang niya ay parang isang pamatay na tunog sa tahimik na gabi. Ang lahat ng ito ay may dahilan, Jigs. Ang kanyang boses ay parang ipinapasa mula sa isang napakalalim na libingan. Kailangan ko ng kapatawaran at may mga buhay na kailangan akong kunin. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagulantang sina Jigs at Lara sa nakita nila. Hindi na si Miguel ang kanilang kaibigan, kundi isang nilalang na tinatabla ng dilim. Mabilis silang nagtakbuhan, ngunit sa bawat hakbang, ang mga ulap ng dilim ay sumunod sa kanila. Ngunit isang bagay ang nagbago. Ang isang anino, malaki, at may hugis na tila isang halimaw, ay sumulpot mula sa likuran nila. Si Lara ay napahinto at napasigaw sa takot. Ngunit bago siya makatakbo muli, may sumulpot na matalim na liwanag sa paligid nila. Si Jigs ay tumingin sa harap at doon nakita niyang may isang pinto na kumikislap mula sa malayo. Ang pinto ay may kakaibang aura, para bang nag-aanyaya at humihikayat na pumasok sila. Sumunod ka, sigaw ni Jigs kay Lara habang tinutok ang kanyang paningin sa pintuang iyon. Tara na, baka may pag-asa tayo. Ngunit sa huling sandali, bago sila makarating sa pinto, ang lalaking may hawak na kampana ay nagpakawala ng isang malakas na tunog. Tumigil ang oras. Sa isang iglap, ang lahat ng kanilang paligid ay nagbago. Ang simbahan ay naglaho at ang kanilang mga katawan ay hinila pabalik sa nakaraan. Sa mismong panahon ng mga unang kaluluwa ng mga nagmumulto. Ang pinto ay sumara at isang pader ng kadiliman ang nagsarang muli sa kanilang landas. Habang nakasandal sa malamig na pader ng simbahan, si Jigs ay nagsimulang magsalita, ngunit hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang nararamdaman. Ang dilim sa paligid nila ay tila walang hanggan, at ang mga anino
ay patuloy na umiikot sa kanila. Ang lahat ng ito, sabi ni Jigs, habang ang mga kamay niya ay nagsisimulang mag-angat ng isang sinaunang libro mula sa isang mesa sa loob ng simbahan. Ang lahat ng nangyari ay may dahilan. Pero anong dapat kong gawin? Ang libro sa kanyang kamay ay tila may sariling buhay. Tumunog ito at sumabog ang isang maliwanag na liwanag na nagbigay gabay sa kanila. Dahan-dahang lumapit ang ilaw sa kanilang mga mata. Naramdaman nila ang isang kakaibang presensya na parang hinahatak sila papasok sa libro. Jigs, anong nangyayari? Sigaw ni Lara. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa mga gilid ng pader. Akala ko, sagot ni Jigs, tama na lahat ito. Pero ito, hindi pa tapos. Isang napakabigat na tunog ng kampana ang narinig nila at ang ilaw mula sa libro ay nag-iba ng kulay. Mula sa puti, naging itim ito at puno ng magkasalungat na mga simbolo. Ang mga anino sa simbahan ay nagsimula muling magbago, nagsasama-sama ang mga ito at nagiging isang malaki at matinding halimaw. Isa itong sumpa. Sabi ni Jigs, ang kanyang boses ay parang huling hininga sa gitna ng kaguluhan. Ang mga kaluluwang naghahanap ng paghihiganti at tayo ang kanilang susunod na target. Ang mga anino ay nagsimulang sumabog mula sa paligid. At sa bawat pira-pirasong ulap, naramdaman nila ang presensya ng mga nilalang na hindi maipaliwanag. Ang hangin ay naging mabigat at puno ng pangako ng paghihiganti. Ang bawat hakbang nila ay nagiging mabigat at ang dilim ay tila nagiging buhay sa sarili nitong kalikasan. Biglang may isang anino na pumasok sa katawan ni Lara. Mabilis siyang napahulog at nawalan ng ulirat. Lumingon si Jigs at nakita niyang ang isang malaking mukha ng nilalang ay nagsimula muling magbalik sa kanilang mundo. Bakit ako nandito? Tanong ni Lara. Ngunit ang kanyang boses ay ibang-iba. Isa itong galit na kaluluwa na nais maghiganti sa lahat. Bago pa man magawa ni Jigs ang anumang hakbang, sumabog ang mga anino mula sa mga gilid ng simbahan. Nagiging matalim na mga pangil at mga kuko na kumakapit sa lahat ng kanilang katawan. Sa isang iglap, ang mga anino ay sumabog at nagdulot ng mga matinding pagkilos. Mabilis na tumakbo si Jigs. Tinulungan si Lara na bumangon. Ngunit bago pa nila marating ang pinto, narinig nila ang malalakas na tunog ng kampana at ang tinig ng lalaking may hawak na kampana na para bang tinatawag sila upang pumasok sa dilim. Tumakas na tayo, sigaw ni Jigs, ngunit ang mga anino ay patuloy na umaabot sa kanilang mga katawan. Habang tumatakbo, napansin ni Jigs na may isang pader na nagbukas sa harap nila. 100% ng kabang nararamdaman niya ay tila napako sa kanyang mga kalamnan. Kailangan nilang magtulungan at kailangan nilang patagilid sa oras na ito upang mabuhay. Ang mga anino ay nagsimula muli magbago at magsama-sama sa kanilang harapan. Bumangon na parang walang hanggan at may mga mata na walang kaluluwa. Nagising na ang kaluluwa ng mga nagmumulto at malapit nang sumabog ang huling paghihiganti. Ang pader na sa tingin nila ay magbibigay sa kanila ng kaligtasan ay nagsara ng bigla. Isang malalakas na tunog ang narinig nila at tumigas ang bawat isa. Ang mga anino ay nagsimula muling mag-ikot.
isang malaking ulap ng dilim na nagsimulang gumalaw patungo sa kanila. Tumingala si Jigs at nakita ang mga mata ng nilalang sa itaas, patuloy na nagmamasid. Mabilis na bumulusok ang nilalang sa kanilang direksyon at bago pa man magawa ni Jigs ang kahit anong hakbang, isang malakas na sigaw ang tumusok sa kanyang katawan. "Sumunod kayo sa akin!" Sigaw ni Lara na sa kabila ng mga mata ng kaluluwang sumanib sa kanya ay nagawang magbigay ng utos sa kanilang grupo. Mabilis na nagtakbuhan sila patungo sa daang tinukoy ni Lara, ngunit ang mga anino ay patuloy na sumusunod, tumatagos sa bawat bahagi ng kanilang katawan. Sumabog ang isang matinding liwanag mula sa gitna ng simbahan at nagkaroon ng isang napakabigat na tunog mula sa lupa. Ang lahat ng pader ay nagsimulang magdulot ng pagsabog at pagkabasag. Nasa kalagitnaan sila ng isang mas matinding pagsubok. Habang ang lahat ay nagsimula ng mawala ng pag-asa, nakita nila ang isang malabong daan patungo sa isang lihim na silid. "Dito!" sigaw ni Jigs. Tinuturo ang daang may pader na hindi nakikita. Habang nagtatakbo, ang mga anino ay halos maagaw sila. Ngunit sa huling sandali, nakapasok sila sa lihim na silid. Agad nilang isinara ang pinto at nagdilim sa loob. Ngunit ang kabang nararamdaman nila ay hindi nawala. Ang mga anino sa labas ay hindi nawawala. Patuloy na sumisiksik sa bawat kanto ng pader. "Tapos na ba?" tanong ni Lara. Ang kanyang katawan ay nanginginig. "Sa ngayon, oo," sagot ni Jigs. Pero hindi pa tapos ang lahat. May mas malalim pang lihim na kailangan nating matuklasan. At doon, sa gitna ng dilim at kaunting liwanag mula sa isang lumang kandila, nagsimula nilang matuklasan ang tunay na kwento ng Sumpang Nagbabalik. Ang ika-4 na bahagi ay naglalaman ng mas maraming misteryo, mas matinding laban at higit pang mga panganib na darating. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang grupo ay nagsimulang magpahinga sa lihim na silid. Tahimik ngunit puno ng kabang nararamdaman nila. Nasa gitna sila ng madilim na simbahan at alam nilang ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga anino, mga kaluluwang nagmumulto, ay patuloy na lumalapit mula sa kabila ng pader. At alam nilang kailangan nilang magmadali. "Jigs," sabi ni Lara, ang kanyang boses ay malungkot at puno ng takot. "Ano ang gagawin natin ngayon? Mukhang hindi tayo makakalabas dito ng buhay." "May paraan," sagot ni Jigs. Ang kanyang mata ay tumingin sa mga mata ni Lara at ang lahat ng kanyang mga kasama. Ang libro. Ang librong ito ay may sagot. Kailangan lang natin makuha ang susunod na piraso ng pahiwatig. Kailangan nating magtulungan. Ngunit bago pa nila magawa ang anumang hakbang, ang simbahan ay muling nyugyog ng isang matinding lindol. Isang napakabigat na tunog ang umabot sa kanilang pandinig. At isang huling sigaw ng kaluluwa ang pumuno sa buong paligid. Ang mga anino ay nagsimulang magbago at naging mas malupit, habang ang mga pader ay patuloy na nagiging higit na mas madilim. Nakita nila ang isang maliit na daan patungo sa isang lihim na pasilyo sa likod ng simbahan. Sa daang iyon, sabi ni Jigs, doon tayo makakakita ng mga sagot. Pero kailangan nating magmadali. Huwag na tayong magpatalo. Bago pa man sila makagalaw, ang mga anino ay halos dumapo sa kanila.
Ngunit sa huling sandali, nakapasok sila sa pasilyo. Sa loob, lahat ay tahimik, tila naghihintay. Sa kabila ng lahat ng takot, ng galit na nararamdaman nila, may isang bagay na tumatak sa isip ni Jigs. Ang sumpa, ang mga kaluluwa, ang mga anino, lahat ito ay may koneksyon. At ang huling laban ay hindi pa natatapos. Maghanda tayo, sabi ni Jigs. Ang ikaapat na bahagi ay magdadala sa atin sa isang mas matinding laban. Hindi natin alam kung anong darating, pero kailangan nating magsanib puwersa para sa huling digmaan. At dito nagtatapos ang ikatlong bahagi. Mga ka-amazing, maghanda na kayo dahil ang ikaapat na bahagi ay puno ng mas matitinding pagsubok, mas madidilim na misteryo, at mas nakakatakot na kalaban. Abangan ninyo ito, mga ka-amazing. Maraming salamat po sa pagsama sa atin sa gabing ito. Bago natin tapusin ang ating kwento, nais ko kayong imbitahan na mag-comment sa ibaba kung meron kayong gustong marinig na kwento ng katatakutan o kababalaghan. Gagawan ko ito ng kwento na tiyak magpapataas ng inyong kilig at takot. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para lagi kayong updated sa mga bagong kwento. Maraming salamat po, mga ka-amazing, sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli, at patuloy nating gawing mas exciting at nakakakilabot ang bawat kwento.